Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Hindi ko alam, may sugat pala siya dito. Yung puno namin ng mangga doon, merong malaking daga, naiihian pala siya. Tapos, after 5 days, mapula ang mata niya. Ngayon, sunod na araw, nanilaw na siya, yung parang lumubo, nag-ano na pala siya, yung nagmanas. Hindi ko alam na sa daga pala yung, ano sa kanya, yung leptos. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyong dulot ng Leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers ang tagapagpadala ng Leptospira bacteria, ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas ng leptospirosis ay karaniwang nararamdaman 4 hanggang 14 na araw matapos ma-expose sa Leptospira bacteria. Ito ang tinatawag na incubation period at sa oras na ito maaring maramdaman ang mga sumusunod: lagnat, panginginig, sakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka, pagkawala ng ganang pagkain, pamamantal ng balat, pamumula ng mga mata, at pagsakit ng mga kalamnan lalo na sa hita at likod. Maaring lumubha ang leptospirosis at maging dahilan ng pagkamatay kapag hindi ito naagapan. Maapektuhan ang mga lamang loob tulad ng atay, baga, bato, puso at utak. Ang malubhang kasong ito ng leptospirosis ay tinatawag na Weil's disease. Ito ang ilan sa mga sintomas: paninilaw ng balat at ng puting bahagi ng mga mata, pamamaga ng mga bukong-bukong, paa at kamay, pananakit ng dibdib, pangangapos ng hininga, matinding sumpong, pag-ubo ng dugo, pagkawala ng ganang kumain, pamamantal ng balat, pamumula ng mga mata, at pagsakit rin ng mga kalamnan lalo na sa hita at likod. Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaring kontaminado ng ihi ng mga hayop, lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis, ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung sa iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay nakakaranas na ng sintomas ng kondisyong ito, agad na pumunta po sa isang eksperto upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas ang inyong karamdaman. Sa mga nakakaranas na rin ng ganitong kondisyon, makakatulong po ang pagsunod sa 7 Days Cleansing Program. Pakinggan po natin ang testimonya ni Mrs. Elsa Yorolfan. Ang anak niya kasi ay nagkaroon ng leptospirosis. Naninilaw na ang mga balat at nagmamanas na ang paa. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa cleansing program ng Doc Alternativo. Noong siguro mga mag-6 years na akong gumagamit ng mga products ng Doc Alternativo. Pagkatapos itong pandemic, yung may aso kami. Yung aso namin, umiihi dun sa basahan. Ang ginagawa ko dun sa rooftop, siya ang nagbabras pag umaga. Hindi ko alam, may sugat pala siya dito. Yung puno namin ng mangga doon, merong malaking daga, naiihian pala siya. Tapos, after 5 days, mapula ang mata niya. Ngayon, sunod na araw, nanilaw na siya, yung parang lumubo, nag-ano na pala siya, yung nagmanas. Hindi ko alam na sa daga pala yung sa kanya yung leptos. Tapos, dinala ko siya sa may signal, tinanggihan na kami ng clinic. Sabi na rin namin sa malaking hospital. Pagdating doon, dilaboratory siya ng mga 7 ng gabi, ayun na, may result na, tinawag ako ng doktor niya na, Mrs., yung kidney po ng anak niyo, 11% na lang ang gumagana. Ang creatinine niya, 700 plus. Pero nanilaw po siya. Sabi niya, ano na po, kasi kailangan siyang i-dialysis agad ng 3 session. Sabi ko, ito ayoko kasi di ba walang nagbubuhay sa mga dinadialysis karamihan, namamatay. Pero si Doc, bago ako nung result, kausap ko na si Doc June. Sabi ko, Doc, ang anak ko may lepto siguro, toxideo na dilo siya, namamaga. Sabi niya, sige po, ma'am, kung anong gusto niyo, sabi niya. Masasabi ng hospital, i-dialysis ko daw siya. Hindi ako pumayag, sabi pa nga ni Doc, sige ma'am, i-dialysis mo kahit 1 time. Sabi ko, hindi Doc, pupunta ako dyan sa clinic mo.
dadaan kami, kahit gabi, pwede bang hintayin mo ako? Hinintay niya kami, ginawa ko yung dinala ko yung result niya. Talagang puro bagsak kain niya. Binigyan niya agad ako ng yung 7 days cleansing na Pagkalinggo, inumpisahan ko siya. Lahat nung nakasulat doon sa bond papers, inunod ko po siya lahat. Tapos after 3 days, yung ihi niya ang baho. Parang Royal Pro Orange na bula-bula. Pero yung anak ko, unti-unti nawawala yung manas niya. Pero bago ko inumpisahan, yung isang box na yun, dinasalan ko siya. Sabi ko, Lord, galing ko sa mga halaman na gawa mo. I-bless mo na gumaling ang anak ko. Tapos yun po, after 1 week, umano siya yung lumiit na unti-unti. Hanggang naging 1 month. Sabi ni Doc sa akin, after 1 month, ma'am, palaboratory mo siya ulit. Pinalampas ko siya ng 1 week. Pagpalaboratory ko sa kanya, sa kawan ng Panginoon, nag-normal siya lahat. Tapos yung anak ko, hindi na siya mag-ilaw. Yun lang, hanggang ngayon, tuloy-tuloy kami yun ang, kahit wala na kami mga sakit, maintenance namin yung mga lalo pag sa bahay, pag niluluto mo yung pagkain, mga acid na yun, yung mga bawal. Thank you po sa local organization. Taga-Taguig po ako. Para sa karagdagang kaalaman, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Tumawag lamang sa hotline 0946-967-3211. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated kayo sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Arañez para sa Balitang Pangkalusugan.